umaga po mga kapatid. Ito man ay hapon na inyong pinapakinggan. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos ang sumaating lahat. Muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong tatalakayin ay How to Hear the Voice of God in Times of Pandemic. Ito po ang ating tatalakayin. Napakahalaga po na mapakinggan po natin ang tinig ng Panginoon. Lalo na po sa panahong ito, marami po tayong mga iba't ibang balitang nakatatakot at iba't iba pong mga salita ay fake news at yung iba naman ay talagang totoo at nakakatakot. Subalit, ang salita ng Panginoon, ito po yung mabuting balita na ating pong pag-aaralan kung paano po natin mapapakinggan ang tinig ng Panginoon. Marahil ang Diyos ay nais na tayo po ay usapin, subalit tayo po ay walang mga panahon, kaya marahil ay inalaw ng Diyos na tayo po ay ma-lockdown para po masarili po tayo ng Diyos. Dahil sa marami tayong mga kakaabalahan nung tayo po ay hindi pa naka-lockdown, tayo po lahat ay busy-busy at wala po tayong panahon para magbasa ng salita ng Diyos. Walang panahon para pumunta sa church. Walang panahon para makinig ng salita ng Diyos. Walang panahon para magmuni-muni. Kaya po sa panahon ito ay tayo po ay kinorneran ng Panginoon para makausap niya tayo ng personal. Kaya sa gabi ito ay ating pong tunghayan ang ating pong pag-aaralan po. Mula po doon sa Isaias 30, talatang 18 hanggang 26. Babasahin ko po at sundan niyo po ako. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungang ito si Yahweh. Mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ni Yahweh na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Tatalikdanan ninyo ang mga Diyos-Diyos ang pilak at ginto. Itatapon ninyo ang lahat ng iyon at sasabihin, tapos na sa atin ang lahat. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo ani ng sagana. Ang inyong kawan ay makakasumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyo ng mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang mga araw naman magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito ay mangyayari sa araw na talian at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang Diyos, pagliwanagin mo ang aming isip, aming puso, at ikaw ay mangusap sa aming pag-aaral ng mga salita mo. Turuan mo kami at gabayan mo banal na Espiritu. At bigyan mo po kami, Panginoon, sapat na katalinuhan upang maunawaan namin ang mensahe mo. Mangusap ka po sa amin at ikaw ang gumabay sa amin sa araw na ito sa aming pag-aaral. Marami pong salamat. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hindi sapat ang aming mga lingwahe upang ikaw ay masapatan namin sa pagpupuri at pagsamba. Karapat-dapat ka pong sambahin dahil ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Marami pong salamat sa pagliligtas mo. Maraming salamat sa iyong mga biyaya. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay kung paano po natin maririnig ang tinig ng Diyos sa panahon ng pandemya o sa panahon ng lockdown.
Nais ng Diyos na makausap tayong lahat. Kaya ho, inallowed ng Panginoon na tayo po ay hindi makalabas palagi sa ating mga tahanan. Nais ng Panginoon personal natin siyang makausap at personal niya tayong kausapin. Paano nga po ba maririnig ang tinig ng Panginoon gayong hindi naman natin siya nakikita? Noong panahon po, ang Diyos ay nangungusap sa mga alagad niya, sa mga ninuno natin, sila Abraham, sila Jacob. Nangungusap ang Diyos sa kanila noong panahon yon. Kay Moises na po, nangungusap ang Diyos hanggang sa kasalukuyan po. Ang Diyos ay hindi nga po nagpapakita sa kanila, subalit siya po ay gumagawa ng paraan para makausap ng personal ang kanyang mga lingkod. Subalit, ang Diyos ay hindi na kontento sa ganong sitwasyon. Kaya po, siya po ay nagkusang magkatawang tao upang personal po tayong makausap at makilala sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po siya ay naparito para po atin siyang makausap at makausap niya tayo. Ngayon po, umakyat na po ang Panginoong Hesukristo doon sa kalangitan. Ngayon naman po ay binaba niya ang banal na Espiritu upang tayo po ay turuan, gabayan, aliwin sa lahat ng ating mga kalumbayan at kalungkutan, ay tayo po ay aaliwin ng banal na Espiritu. Kaya po ang banal na Espiritu ang representative ng Diyos na po, at siya rin po ay Diyos na po. Siya po yung Diyos na ating pong sinasamba na po. Kasama po siya doon sa Trinity o sa tatlong pagka-Diyos na po. At ito po ay ating pong tatalakayin sa panahon natin ngayon. Mapalad po tayo, no po, dahil kompleto na. Dati wala hong Biblia. Sila po ay umaasa lamang sa personal nilang makausap ng audible voice ang Diyos. Tayo po ngayon meron tayong hard copy sa pamagitan po ng Biblia, ay makakausap natin ang Diyos, at marami pong mga lingkod ng Diyos ang ginagamit para po ipaliwanag sa atin ang mensahe ng Diyos. Ngayon po ang ating pag-aaralan po na tungkol po sa kung paano ang Diyos ay mangungusap sa mga tao sa panahon ng pandemya. Ang sabi po rito sa ating mga talata, ganito po ang sabi sa verse 21, maririnig ninyo ang kanyang tinig, at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Gusto ng Diyos na makausap tayo ng personal. Gusto ng Diyos na i-direct ang ating buhay tungo doon sa tamang landas. At ayaw ng Diyos na tayo maligaw. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mabigo. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahama. Kaya po, nais ng Diyos na tayo po ay kausapin. Panahong ito, mga kapatid, ay makita natin sa sitwasyon ng mga Israelitas, inallowed niya na ang mga tao noon ay magkaroon ng problema ng karamdaman, salot, paghihirap, upang ma-realize ng mga tao na mayroong Diyos na laging kasama nila, kaalakbay nila, na handang tumulong sa kanila, handang umagapay, handang magbigay sa atin o sa kanila ng panahon yon ng tulong. Subalit hindi po ito na-realize na maraming mga tao ng panahon yun, na kaya inalaw ng Diyos ang ganong mga sitwasyon. Marahil ito pong pandemyang ito ng COVID ay inalaw ng Panginoon para ang lahat ng mga taong na kung saan ay mabigyan ng warning, upang ang mga tao ay magsisi, upang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. At ito po yung napakagandang panahon na makausap natin ang Diyos. Yan. Ang objective po ng ating pag-aaral ay tatlong bagay. Bakit po natin dapat malaman ang direksyon at mensahe ng Diyos directly sa atin? Una, nais ng Diyos na lumakad tayo ng may kabanalan, kalugod-lugod sa Kanya, at ito po ay nais ng Panginoon na tayo po ay
maging kanyang kaluwalhatian. Mabigyan natin siya ng karangalan sa ating pamumuhay. Pangalawa po, ay nais ng Diyos na isave natin yung ating mga panahon na po upang hindi tayo paikot-ikot lang sa ating mga paglakad. Nais ng Panginoon na tayo po ay sa daan natin, tayo po ay hindi maligaw, kundi ma-maximize po natin yung panahon natin na po upang tayo ay magtagumpay, upang tayo gamitin niya, ma-save niya yung ating panahon, ma-save natin yung ating buhay. Pangatlo, maging successful tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan po yung objectives natin po kung bakit dapat po natin marinig ang tinig ng Diyos. Di po ba napakaganda na ikaw ay nakatitiyak sa bawat hakbang. Ikaw ay nakatitiyak sa iyong mga desisyon sa araw-araw. Maging ito man ay sa aspeto ng negosyo, maging ito man ay sa aspeto ng pag-aasawa, maging ito man ay sa aspeto ng iyong kursong kukunin, ay sinasangguni natin sa Kanya ang Kanyang naisin para sa atin at panukala ng Diyos para sa atin. Huwag naman po nating ika nga ay ang Diyos ay ituring po na lahat ng mga bagay na po ay hawak nga po ng Panginoon, pero naman po nating binigyan po tayo ng Diyos ng kaisipan na po makapagdesisyon ng wasto para sa ating mga sarili. Binigyan po tayo ng free will at freedom ng Panginoon. Hindi niya po tayo ginawang robot upang tayo maging sunod-sunuran no po sa gusto niya. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan upang makita niya yung mga anak niya masusunurin, matapat at loyal sa Kanya. Po, ngayon, ang Diyos po ay makikita natin na nagbibigay po siya ng command, warning, at mga pangako. Sa mga lingkod ng Diyos, sa mga sa bayan niya, noong sa panahon ng Israel, po ay ang Diyos ay nagbibigay ng commandment o nagbibigay ng direksyon at binibigyan din sila ng warning at siya ay nagbibigay ng mga pangako. Kaya po sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos ay tandaan po natin ang tatlong bagay po na dapat po nating sa araw-araw, ano ba yung direksyon ng Diyos sa akin? Ano ba yung mga warning na dapat kong layuan? Anong dapat kong ika nga ay iwasan? At ano ba yung mga pangako na dapat kong tandaan upang ako ay maging malakas at matibay na makapamuhay? Ang ating pong Diyos ay nangungusap sa atin sa mga iba't ibang kaparaanan. Ito po ay ang 7 kaparaanan ng Diyos kung paano po tayo kausapin. Ang Diyos po, una, ay nangungusap sa tao sa pamagitan ng nature. Makita po natin ang kapahayagan ng Diyos ay buhay sa pamagitan ng ating mga nakikitang Kanyang nilikha. Yan po yung kaluwalhatian ng Diyos na nagpasabing siya ang may gawa nito. At sa pamagitan ng mga ito, ang Diyos ay nangungusap na po sa nature na ating pong nakikita. Kaya po pag tayo nakatingin sa langit, sa mga gandang lugar, sa iba't ibang view, makita po natin yung may likha nito na po ay kaiba. Kaya ang Diyos ay nangungusap sa atin sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang kadakilan, kapangyarihan. Ma-realize natin na mayroong Diyos na laging nakatugaygay sa atin. Yung nature, sabi po natin, di po ba si Moses nangusap ang Diyos sa pamagitan ng burning bush o yung puno na nag-aalam? Ginamit niya yun. Nung si Jonas po, tumatakas, ginamit ng Diyos ang nature, ang storm, halos lumubog yung barko ni Jonas,
Dahil si Jonas ay nagwawalang bahala, tutulog-tulog, ginising ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alog ng kanilang barko, at ang unos na yon ay misahe ng Diyos sa kanya na siya'y gumising at siya ay magbago at magsisi. Kaya naman po ang Diyos ay nangungusap through nature po. Ayan. At marami pa pong mga account sa Bible kung paano ang Diyos ay nangusap sa nature, maging doon sa mga nilikha niyang hayop, di po ba? Nangusap ang Diyos doon sa donkey, doon sa panahon ni Balaam, no po. Nangusap ang Diyos at ginamit po yung donkey para po hadlangan sila at sawayin, no po. Ito si Propeta Balaam. At marami pang mga account sa Biblia na yung nature ay ginagamit ng Diyos para kausapin ng tao. Pangalawa, ang Diyos ay nangungusap mga propeta noong unang panahon. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao para mangusap sa kanyang bayan, sa kanyang mga lingkod, at maging sa kanyang mga taong specific na kanyang gagamitin. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao, ang mga preacher, ang mga manggagawa, tulad po doon sa Roma, chapter 10, verse 15, na po, kung wala hong mangangaral, paanong sasampalataya ang mga tao? Maliban na po na may mangaral at isugo ang Diyos, at saka po may makikinig ng salita niya. Kaya po makita po natin na ang mga tao po ay ginagamit ng Diyos sa atin, o yung mga pastor at mga guro ng Biblia o mga kapatiran upang ikaw ay palakasin at patibayin. Lahat tayo gagamitin ng Diyos kung tayo magpapagamit lamang na po. Ang Diyos po ay nangungusap sa atin. Okay? At maaaring mensahe ng Diyos personal na inyong ma-encounter. Yan. Marami pa po sa Biblia na mga taong ginamit niya. Isinulat ang Biblia sa pamagitan ng mga tao ng Diyos at mga alagad ng ating Panginoon. Isinulat po ito upang ang mga taong makababasa nito ay maniwala at sumampalataya. Pangatlo po ay ang Biblia. Na po, nilikha ng Diyos ang Biblia, ang mga kasulatan, ang Old Testament, New Testament, bilang ito po yung testamentong iniwan ng ating Panginoong Diyos para ating pong pag-aralan at ating pong saliksikin. Thy word is the lamp unto my feet, sabi po ng Bible. At ito po ang ating gabay at patnubay sa ating tamang direksyon ng buhay. Kaya po, napakahalaga po ang pagbabasa ng Bible sa Joshua 1:8, di po ba? Huwag mong ihiwalay sa iyong mga labi ang aking kautusan, kundi dili-diliin mo araw at gabi upang ito'y iyong matupad. Sa gayon, ito ay maging sanhi ng pagpapala at tagumpay mo sa iyong mga plano at lakad. Just imagine, no po, ang salita ng Diyos ibinigay para sa atin, no po. Ito'y maging mapa at direksyon na ating buhay sa araw-araw. Kaya pahalagahan po natin ang pagbasa, pakikinig ng salita ng Panginoon. Pahalagahan po natin, mahalin po natin ang love letter ng Panginoon para sa atin. At dito po ay nangungusap ang Diyos habang nagme-meditate po tayo ng salita niya sa Biblia, no po, at yung mga pinag-aaralan po natin ay hinihimay-himay po ninyo, mangungusap ang Diyos sa inyong pusong personal, na po. At ito po, mga kapatid, ay ang Biblia. Pangatlo, noong panahon, ang mga tao po ay kinakausap ng Diyos sa pamagitan ng dreams. Po, sa panahon po nila Daniel, nila Joseph, marami pang ibang mga lingkod ng Diyos ay pinadadaan ng mensahe ng Diyos sa pamagitan ng panaginip, no po, at ito ay nangungusap siya sa atin. Sa nga panahon po natin ngayon, ang Diyos ay nangungusap pa rin ba sa panaginip? Opo, sabi po doon sa mga huling araw, ang inyong mga anak, ang matatanda ninyo ay mga naginip, no po, ng mga
mensahe mula sa Panginoon. Kaya po, yun po mababasa natin sa Acts chapter 1. Ibig sabihin, kahit sa panahon ito, yung Diyos ay nangungusap through dreams o yung mga panaginip, no po, ang Diyos ay nangungusap. Yan. Sa panahon yun ay makita natin nila Joseph, ang direksyon, no po, ay binibigay po sa panaginip. At gayon din po sa panahon po ng nila David, ang mga saserdote ginagamit ng Panginoon. At ito po ay sa pamagitan ng ephod. Ephod yun nandito po ng mga saserdote. No po, at doon sila'y sumasangguni kay Yahweh at binibigay yung direksyon ng Diyos. Napakahalaga po nun. Dahil sa kanilang pakikipagdigma, sila ba ay sasamahan ng Diyos o hindi? Kung sila ay sasamahan ng Diyos, sila ay magpapatuloy. Kung hindi sila sasamahan ng Diyos, hindi sila magpapatuloy dahil mabibigo lamang sila. Ganito rin po, sa buhay natin, araw-araw meron labanan. Araw-araw meron po tayong pakikibaka. No po? At gusto natin, lagi po tayong sureball sa ating mga gagawin, mga desisyon. Kaya po napakahalagang makinig sa mensahe at direksyon ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Halimbawa, sino nga ba ang nais mo o Diyos na aking mapapangasawa? Siyempre, tayo po, meron tayong mga ideal men and woman na ating pong gusto sa buhay na makasama. Pero ito ba'y gusto rin ng Diyos? Sino po ang ating susundin? Yung ating sarili o ang Diyos? Marami po ang mga Kristiyanong mga nabigo, no po, sa kanilang mga pag-aasawa, no po. Hindi na po yun pwedeng isauli dahil nanangako na sa isa't isa. Kaya ho tayo po ay humingi ng guidance mula sa Panginoon sa mga aspetong personal natin. Napakahalaga po nun. Maging sa ating negosyo, na po, napakahalaga po na tayo po ay humingi ng direksyon sa Panginoon. Yan. Ano pa po? Ang Diyos ay nangungusap through circumstances. Ano po? Yan po yung panglima. Tignan po natin. Yung mga circumstansya sa buhay po natin ay inaalaw ng Panginoon at sa pamagitan ng mga pangyayari ay pinahintulutan ng Diyos at doon siya ay nangungusap sa atin. Halimbawa po, sa panahon ni Pablo, sabi po ni Gamaliel, ng isang propeta si Agabus, ang may-ari ng turbanting ito ay ganito ang gagawin sa kanya sa mga darating na panahon. Siya po ang may-ari nito, si Pablo. Sabi niya, susunod ako sa Diyos, ano man ang mangyari. Po, kaya po, siya po ay nakulong, siya po ay binugbog, at siya po ay pinakaw ang kanyang paa at kamay. At doon sa pangyayaring yun ay sabi niya, inari kong kalugihan ng lahat, makamit ko lamang si Kristo. Kaya po, depende po sa atin sa mga sirkumstansya na po, inalaw ng Panginoon na siya makulong hanggang sa siya ay gamitin ng Diyos sa kulungan, gamitin siya ng Diyos doon sa pagiging prisoner. Nakarating po siya sa Roma upang doon ay maibahayag niya ang mabuting balita sa emperor ng Roma, sa mga hari, sa mga gobernador. At yun po ay mensahe ng Diyos sa atin. Maaaring tayo po may mga circumstances sa buhay natin na hindi natin gusto, hindi natin sukat akalain na mangyari sa atin ng mga bagay na yun. Subalit, ito po ay ginagamit ng Diyos para gisingin ang ating diwa at ma-realize natin, ako ito nangungusap sa iyo. Sasamahan kita. Saan ka man pumaroon? Kaalakbay mo lamang ako. Kaya po doon sa ating mga talata ay sinasabi po rito ay ganito. Po, marinig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro
ang inyong daraanan. O, ibig sabihin po, kaalakbay po natin ng Diyos saan man siya pumaroon. At nais ng Diyos na marinig natin ang kanyang tinig. Gusto ng Diyos na marinig natin siya. Ano po? Gusto ng Diyos makita natin ang kanyang paraan at daan ng matuwid. Bagamat ang isipan ng Diyos ay hindi tulad ng pag-iisip ng tao. Bagamat ang daan ng Diyos ay hindi tulad ng daanan ng tao. Ang paraan ng Diyos ay hindi tulad ng paraan ng tao. Higit ang paraan ng Diyos. Kung good ang iyong mga plano, pero ang Diyos, the best ang kanyang plano para sa iyo. Ano man ang sitwasyon, no po, tulad dito, verse 20, kung ipahintulot man ni Yahweh na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Mas imagine, hindi ho hide and seek ang gagawin sa atin ng Diyos. No po, nais ng Diyos ay masumpungan natin siya. At ito po ang pleasure ni Lord na makausap tayo. Magkaroon tayo ng komunikasyon sa Kanya. At sa pamagitan po ng mga circumstances sa buhay natin, mga pangyayari, no po, tinuturuan po tayo ng Diyos. Ginagabayan tayo ng Diyos. Tulad po ng isang guro, kinakailangan po natin dumaan ng exam para ma-prove ang ating pong wisdom, yung ating mga karakter, yung ating pong mga decision making, yung ating pong pananampalataya. Hinuhubog po tayo ng Diyos, no po. At ito pong circumstance ito, no po, ay ginagamit niyang mensahe sa atin. Kasi kung minsan, kaya inalaw ng Panginoon ng mga yan, dahil po, hindi po tayo marunong makinig sa Kanya. Kaya't inalaw na lamang po ng Diyos ang mga kapritsyo mo, ang gusto mo. Di po ba? Nandun po yung permissive will. Pero yung perfect will ni Lord, hindi natin nasunod. Dahil lumiliko tayo sa daan natin, ang gusto ng Diyos ay sa matuwid na daan tayo po ay dumaan. Pero tayo kumakanan, kumakaliwa. No po? Kaya po, ang buhay po natin ay walang direksyon. Kaya po nasasayang yung panahon, nasasayang yung ating effort, yung ating ability. No po? Tulad din po ng mga Israelitas. Ang mga Israelitas ay tumagal sa wilderness dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Hindi po sila marunong sumunod, hindi po sila marunong makinig sa mga lingkod ng Diyos. Tulad ni Moises, no po, ayaw nilang pakinggan. Patuloy sila nagre-rebelde sa mga lingkod ng Diyos, patuloy sila nagre-rebelde sa Panginoon. Sabi po ng Panginoon, kung sila ay nagreklamo sa iyo, sila ay nagreklamo sa akin, nagrebelde sa akin, hindi sa iyo, sabi po ng Panginoong Yahweh kay Moses. Kaya po mga kapatid, ang direksyon ng Panginoon binibigay po sa mga propeta, leader ng Diyos, ay ibinibigay sa atin. Nais ng Panginoon na tayo po sa ating mga circumstances sa buhay, maituwid ang ating mga kamalian. Kaya inaalaw niya yung mga circumstances sa buhay dahil may magandang plano ang Diyos. Kaya po ang sabi dun sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good for those who love God according to His plan and purpose. At ito po ang nais ng Panginoon sa ikabubuti ng bawat sa atin. Bagamat itong mga pandemya at lockdown na ito ay hindi maganda, pero marahil nangungusap ang Diyos sa atin sa mga circumstansya na ito. Tinuturuan tayo ng Diyos sa maraming mga bagay na po. Subalit dapat ma-realize po natin, ano ba ang mensahe sa akin ng Diyos sa panahon ito? Yan.
ako ba'y pinatatatag sa hamon ng buhay? Ano ang implication sa buhay natin sa mga sitwasyong nangyayari? Ayan, ano po. Ano pa, mga kapatid? At ang pang-anim, mga kapatid, yung mga sitwasyon. Ano po? Ano yung sitwasyon na po sa buhay? Ano po yun? Ito po yung mga sitwasyon sa buhay natin tulad po ng pagkakasakit, pagkabigo, at itong mga ito, sa mga sitwasyong ito, mga kapatid, ay binibigyan tayo ng leksyon ng ating guro, ang mensahe ng Diyos. Isa pong tao ang kinausap ng Diyos na ang taong ito ay sinabi ng Panginoon, kukunin ko na ang iyong buhay. Nang kinuha ng Panginoon, ang sabi, nakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na baguhin ang aking buhay. Pahintulutan niyo ako makabalik sa lupa at mag-make up ako ng aking mga gagawing bagay na matuwid sa iyong harapan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay pa. Darating ang mensahe ko para sa iyo. Para ikaw ay magbago, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung siya po ay nakabalik sa lupa at siya po ay pinausap ng Panginoon at binigyan ng pagkakataon hanggang sa nabuhay siya ng kung saan ay hindi pa rin nagbabago. Hanggang sa dumating po na siya'y tumanda, hindi pa rin siya nagbago at siya ay humarap sa Diyos. Ano na ang nangyari sa iyo? Ba't hindi ka pa rin nagbago? Ang sabi ng lalaking yon, akala ko ay ang mga mensahero mo. Hindi ko narinig yung mga mensahe na iyong ipararating sa akin, na iyong mga sinugo. Ang sabi ng Panginoon, o diba, ikaw ay nagkasakit? Mensahe, ma-realize mo na kailangan mo ko. O diba ikaw ay na-bankrupt? Mga mensahe ko yan na hindi mo pinakinggan. Mga mensahero na hindi mo pinakinggan. Sabi ng Panginoon sa kanya. O diba ikaw ay na-demanda at ikaw ay natalo sa kaso. Yan ay mga mensahe ko para ikaw ay magtanda at maituwid ang iyong mga pagkakamali. Pero anong ginawa mo? Hindi mo pinansin ang lahat ng iyon at ngayon ay final judgment na para sa iyo. Hindi na kita pagbibigyan pang muli. Hindi mo binago, hindi mo pinansin ang mga mensahero ko. Ganito rin po, mga kapatid, sa mga sitwasyon sa buhay na po na ating pinagdadaanan ay maaring magbigay ng leksyon sa atin para tayo magpakumbaba, para tayo ay magbago na po. At ito po ay huwag po nating kaliligtaan at huwag po nating iwawalang bahala sa atin sa araw-araw. Kaya po, napakahalaga po ng mga sitwasyon na po sa buhay natin na ating hinaharap. Tulad po ng mga pagsubok, mga temptation, mga trial sa buhay. Yan po yung mga sitwasyon na ating pinagdadaanan sa ating mga pagpapasya na po upang tayo po ay maturuan ng leksyon. Pang-pito, mga kapatid, napakahalaga po rin ito. Ang sabi po ang banal na kasulatan na ang espiritu ng tao ay siyang ilawan ng Panginoon. Proverbs 20:23 na po. Ang sabi po rito, basahin po natin 27 pala. Binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng budhi, kaya't wala tayong maitatago kahit sandali. Ayan. Ang ating budhi, ang ating espiritu, ang ating mga intuition, ang ating pong conscience, ito po yung mata ng Diyos.
nangungusap ang Diyos sa atin sa pamagitan ng ating mga budhi, ng ating espiritu. Sa tuwing tayo po ay magkukulang, magkakamali, mahuhulog sa kasalanan, di po ba nakukonsensya tayo? Di po ba nagigrib ang banal na espiritu? Nagigrib yung espiritu nasa sa atin. Kaya po, sa tuwina kapag po tayo ay nagkulang, nagkamali, nagkasala, atin pong pinapatay ang ningas ng espiritu nasa atin. Ang espiritu pong ito po yung nagbibigay warning, nangungusap sa atin. At sa pamagitan po ng espiritu natin, ang espiritu ng Panginoon, yung conscience na nasa ating mga puso, ito po ay malalaman po natin na yung ating mga desisyon, magkakaroon tayo ng peace of mind, magkakaroon tayo ng joy. Kung tayo po ay gumawa ng mali, makikita rin po natin at mararamdaman natin na tayo, yung espiritu po na nasa atin ay nalulungkot at tayo po ay nagkakaroon ng grievances o yung po bang guilty conscience. At ito po, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamagitan po ng budhing ibinigay sa atin, yung espiritu na ibinigay sa atin at inilagay sa atin ng Panginoon. Yan ang mata ng Diyos sa atin. Kaya naman mga kapatid, sa ating pong mga 7 na pinag-aralan po natin sa pangungusap ng Diyos sa mga ito sa atin, lahat ng yan ay maaari po natin maging patnubay para matiyak po natin ang mensahe ay naririnig po natin ang tinig ng Panginoon. Okay po ba mga kapatid? Napakahalaga po nun na tayo po lahat ay magkaroon ng katiyakan sa ating mga direksyon ng buhay upang hindi tayo magkaroon ng pagkalito, pagkaligaw, kundi ang direksyon ng Diyos ang ating tinuturo. Di po ba kung minsan tayo po ay nalilito, minsan po tayo po ay nagkakaroon ng burnout, at kung minsan stress tayo, hanapin po natin ang Panginoon. Kapag natagpuan po natin kalooban ng Panginoon, kagalakan at kapayapaan ang atin po matatamo. Hindi lamang po yun, tagumpay, pagpapala, at ang direksyon ng Panginoon ang ibibigay sa atin. Ang sabi po rito, bibigyan kayo ng masaganang ulan at bibigyan tayo ng masaganang pagkain ng ating mga hayop. At ang sabi po rito ay pagagalingin ng Panginoon ating mga sugat. At ang warning ng Panginoon sa atin ay kung itatakwil natin yung ating kasalanan, yung ating mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. At ito po yung nais ng Panginoon. Sabi po rito, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Tignan po natin. So, sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 7. Proverbs chapter 3, verse 5 to 7. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Verse 8, sa gayon ikaw ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Tingnan po natin ang mga pangako ng Panginoon. Sa sandaling tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kapag na tayo nagtiwala sa Kanya at hinanap natin yung direksyon at ang mensahe ng Panginoon para sa atin, kapatid, magkakaroon po tayo ng tagumpay. Magkakaroon tayo ng kagalingan. Pero kung tayo'y nangahas sa ating karunungan, nang hawakan tayo
Sa ating mga nalalaman, ito ang ating pinagmalaki, at kung tayo po ay naging mas mataas na po nagmataas sa ating sariling kaisipan sa harapan ng Panginoon, ibabagsak tayo, kapatid. Kaya napakahalaga po nito. Sa Diyos tayo magtiwala. Sabi nga po doon sa talata po natin, binasa verse 18 na po, mapapalad ang mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya mapalad tayo po na tayo po ay hindi nanangan sa sarili nating karunungan, sa ating mga edukasyon, sa ating kagalingan, sa ating pong mga skill, kundi tayo po ay nanangan sa direksyon at mensahe ng Diyos sa atin. Ang sabi rito, sa lahat ng ating mga balakin, sinasangguni natin ang Panginoon. Ibig sabihin ng pagsangguni, hinahanap natin yung direksyon ng Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mensahe sa atin bago tayo magpasya ng maayos. Mga kapatid, sa ating pong pakikinig, marahil ay naging pagpapala po sa atin ito. Simulan na po nating hanapin ang Diyos. Simulan na po natin gabayan tayo ng Diyos mula sa mga salita ng Diyos, at sa 7 bagay na ating natutunan, hanapin po natin ang Diyos ng masikap. Masusumpungan po natin siya. Hindi po siya malayo. Kaalakbay lang po natin siya. Nais nga po ng Diyos tulungan tayo Nais nga po ng Diyos, iyan po tayo ng lahat ng maiinam na bagay. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Hindi niya rin ipagkakaitan lahat ng iyong pangangailangan. Mahal tayo ng Panginoon, kapatid. Kaya, sa araw nito, simulan na po natin mahalin ang salita ng Diyos, at tayo po ay magkaroon ng pagnanasa at kauhawan sa ating mga puso na masumpungan ng salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa mga mensahe mo. Naway maging malinaw sa amin ang mga mensahe mo. Palagi ka pong mangusap upang maging tama ang daan na aming tatahakin sa araw-araw. Tama ang aming pag-iisip. Tama ang aming mga desisyon sa buhay. Salamat po. Sa iyo may kapayapaan, kagalakan, kasaganaan at tagumpay. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Binabalik po namin ang papulit pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Naway mapagpala po tayong lahat ng mga salita. At sa susunod po na ating pong pag-aaral, mayroon po tayong series. Ganun pa rin po ang ating pag-aaralan tungkol pa rin po sa kung paano natin marinig ang tinig ng Panginoon, at kung ano yung mga hadlang, bakit hindi natin naririnig ang tinig ng Panginoon sa araw-araw na ating pamumuhay. Okay, God bless po sa ating lahat.